Sa gitna ng marangyang bulwagan ng mga alcazar, umaalingaw ang tunog ng mga kopa, ng kristal na nagbabanggaan isang pagdiriwang ng tagumpay. Katatapos ko lang isalba ang kanilang imperyo mula sa bingit ng pagkabagsak. Ang aking mga daliri ay pagod pa mula sa pagpirma ng mga legal na dokumentong nagligtas sa kanilang yaman, ngunit ang aking puso ay panatag. Akala ko ang katapatan ko bilang asawa at husay ko bilang abogado ang pundasyon ng aming pagsasama. Ngunit sa loob ng silid-aklatan kung saan ang amoy ng luma at mamahaling alak ay humahalo sa amoy ng kataksilan, doon ko natuklasan ang katotohanan. Huwag na nating pahabain pa ito. Pirmahan mo na ang divorce papers at ang pag-amin sa embezzlement. Ang boses ni Rogelio ay kasing lamig ng yelo, walang bakas ng pasasalamat sa sakripisyong ginawa ko kanina lamang. Sa tabi niya nakatayo ang kaisa-isang babaeng itinuring kong kaibigan si Mara na maingat na hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang mapang-uyam na ngiti ni Doña Escolastica, ang tuluyang pumasok sa aking sistema isang lason na hindi nakamamatay, kundi nagpapagising. Sabi nila ang mga Montenegro ay hindi umiiyak kapag nasasaktan. Kami ay nagbibilang. Nagbibilang ng bawat sentimong ninakaw, bawat salitang binitawan, at bawat pagkakataong kami ay minalit. Sa gabing ito, sa ilalim ng hagupit ng ulan at ng kanilang kawalang hiyaan, ang Wilhelmina na inakala nilang martir ay opisyal ng pumanaw. Ang batas na ginamit ko upang itayo sila ay siya ring batas na gagamitin ko upang ibaon sila sa limot. Simulan na natin ang paghuhukom. Dahil sa larong ito walang puwang ang awa. Tanging ang matatalinong Montenegro lamang ang natitirang nakatayo. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng mga alcazar, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang paghampas ng ulan sa bintana ang naririnig. Hawak ko ang aking mamahaling fountain pen, tinititigan ang huling pahina ng acquisition deal na magliligtas sa kumpanya ni Rogelio mula sa tuluyang pagkabagsak. 10 taon ko itong ginagawa ang magsilbing utak at kalasag ng pamilyang ito. Sa bawat legal na butas na aking tinatapalan, tila itinatahi ko rin ang pundasyon ng aming pagsasama. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rogelio kasunod si Doña Escolastica, na nakasuot ng kanyang kulay perlas na terno, at sa likuran nila ay si Mara. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mara ay tila lason na humalo sa hangin ng silid. Inaasahan ko ang isang salamat Wina, o kahit isang mahigpit na yakap man lang. Ngunit ang ibinato ni Rogelio sa harap ko ay hindi pa sa salamat. Ito ay isang makapal na brown envelope. Pirmahan mo na iyan, Wina. Huwag na nating pahabain pa ang gabi. Ang boses ni Rogelio ay tuyot walang bakas ng emotion. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may 2 dokumento. Isang petition for nullity of marriage at isang affidavit of confession na nagsasabing ako ay nagnakaw ng 50 milyong piso mula sa kumpanya. Naramdaman ko ang biglang pagbagal ng tibok ng aking puso, ngunit nanatiling nakadikit ang aking likod sa sandalan ng silya. What is this, Rogelio? Isang biro? Ang tanong ko ang aking boses ay matatag walang panginginig. Hindi biro ang pagnanakaw, Wina. Ang sabat ni Doña Escolastica habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nalaman namin ang tungkol sa mga offshore accounts na binuksan mo gamit ang pangalan ng kumpanya. We have the documents. Kaya bago pa kami tumawag ng pulis, umalis ka na ng kusa. Tumingin ako kay Mara. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na bahagyang nakabukol sa ilalim ng kanyang silk dress. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wina, please understand, Rogelio. Ang malambing na boses ni Mara ay tila isang matalim na kutsilyo. Kailangan ng baby namin ng maayos na pangalan. Isang pamilyang walang bahid ng krimen. You're a lawyer, right? You should know when to concede. You want me to confess to a crime I didn't commit so you can replace me with her? Ang tanong ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Rogelio. Hindi ka lang naman kasi magnanakaw, Wina. Baog ka rin. Ang dagdag ni Rogelio, ang bawat salita ay tila isang sampal sa aking mukha. 10 years. I gave you 10 years to give me an heir, pero puro batas at papeles ang inatupag mo. You're cold, dry, and professional. Mara gives me what you can't. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga bubog na pilit na pumapasok sa aking sistema. Sa loob ng 10 taon, ako ang naglinis ng bawat dumi niya. Ako ang nagpuyat para maging CEO siya.
At ito ang aking gantimpala, isang selyadong pagtataksil sa gitna ng hating gabi. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib, ngunit bago pa ito maging luha naging yelo ito. Isang malalim at nakakabinging lamig ang bumalot sa aking isipan. Ang Wilhelmina na nagmamahal ay biglang pinalitan ng Wilhelmina na nakatayo sa korte. Kinuha ko ang fountain pen. Dahan-dahan kong inilapat ang tinta sa papel. Alam ko ang bawat letra ng aking pirma, ngunit sa pagkakataong ito may binago ako. Isang maliit na kurba sa titik M, na tanging ako lamang ang nakakaalam ang aking signal, na ang pirma na ito ay kinuha sa ilalim ng puwersa o duress. Ayan, tapos na, ang sabi ko habang dahan-dahang inuurong ang mga papel sa harap nila. Good. Ngayon kuhanin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na. Hindi na kailangan ng drama diyang utos ni Doña Escolastica. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking blusa at kinuha ang aking coat. Hindi ako lumingon sa mga litrato naming nakasabit sa dingding. Hindi ko rin tiningnan ang luhang pilit na gustong kumawala sa aking mga mata. You're right, Doña Escolastica. Hindi na kailangan ng drama. In law, facts speak for themselves. Ang sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. At Rogelio, tandaan mo ang gabing ito, dahil ito ang huling gabi na ang apelidong Alcazar ay magkakaroon ng halaga. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng hagupit ng ulan. Ang lamig ng tubig ay tila isang bautismo ng aking muling pagkasilang. Pumasok ako sa aking sasakyan at tinukot ang aking telepono mula sa bulsa. Walang pag-aalinlangan kong idinial ang numero ng aking head of security. It's me, execute phase 1. Ang sabi ko, ang aking boses ay walang anumang panginginig, parang isang makina. I-freeze ang lahat ng joint accounts, i-trigger ang audit sa lahat ng acquisition deals na nilagdaan ni Rogelio sa huling 2 oras. At tawagan si Attorney Santos. Sabihin mo handa na ang Montenegro for a full-scale war. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng mansyon ng mga Alcazar ay unti-unting lumalabo sa likuran ko. Sa bawat patak ng ulan, naramdaman ko ang pagbuo ng isang panata. Ang Wilhelmina Montenegro na sinipa nila sa labas ng pintuan ay hindi ang Wilhelmina Montenegro na babalik upang kunin ang lahat. Ang laro ay kakasimula pa lamang. At sisiguraduhin kong sa huli ang bawat sentimong ninakaw nila sa aking dangal ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Sa loob ng malambot na upuan ng itim na limousine, ang tanging maririnig ay ang mahinang daloy ng hangin mula sa aircon at ang bawat patak ng ulan na tila mga kristal na sumasabog sa bintana. Ang amoy ng mamahaling balat at sandalwood ay bumabalot sa paligid malayo sa mapanghing amoy ng pagtataksil na iniwan ko sa mansyon ng mga Alcazar. Sa tabi ko ang aking tita, si Doña Severina Montenegro, ay tahimik na nagbabasa ng mga legal na dokumento sa kanyang tablet. Ang kanyang presensya ay tila isang bundok matatag, hindi natitinag at puno ng awtoridad. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit naramdaman ko ang kanyang matalas na pagsusuri. Hindi ko akalain na abot sa ganito, Wilhelmina. Ang panimula niya, ang boses ay matatag at may lalim. Hinayaan mong tapakan ka ng mga Alcazar sa loob ng 10 taon. Ang isang Montenegro ay hindi kailanman gumagapang sa putik para sa mga taong walang utang na loob. Hindi ako gumagapang, tita. Ang sagot ko habang nakatingin sa mga ilaw ng Makati na lumalabo sa labas. Inobserbahan ko lang ang bawat galaw nila habang itinatayo ko ang kanilang kaharian. Para kapag oras na ng pagbagsak, alam ko kung aling poste ang unang sisipain. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Severina. Ibinaba niya ang kanyang tablet at lumingon sa akin. Tell me about the signature. Alam kong hindi ka basta-basta pipirma sa isang pag-amin ng krimen. Ang bawat dokumentong pinirmahan ko kanina ay walang bisa sa mata ng batas. Ang paliwanag ko, ang aking isipan, ay mabilis na nag-aanalisa ng mga legal na hakbang. Binago ko ang pressure at ang kurba ng aking M. I left a forensic trail of duress. Sa oras na dalhin nila iyan sa korte, ako mismo ang magpapatunay na pinilit nila ako. At ang embezzlement, ang lahat ng perang sinasabi nilang ninakaw ko ay nasa isang escrow account na nakapangalan sa Montenegro Holdings. I was never stealing. Tita, I was securing my inheritance. Ang tang limousine ay dahan-dahang pumasok sa malaking gate ng Montenegro Estate sa Forbes Park. Engaged yung mga gwardya ay mabilis na nagbigay-pugay, isang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan na kailanman ay hindi maabot ni Rogelio. Pagbaba namin, dinala ako ni Severina sa aking bagong silid. Hindi ito basta kwarto, ito ay isang command center.
May mga monitor sa dingding na nakakonekta sa lahat ng financial servers na dati kong hinahawakan sa Alcazar Group. Naupo ako sa harap ng computer. Ang tunog ng aking pag-type sa keyboard ay tila isang marcha ng digmaan. Sa loob ng 5 minuto, nakita ko ang unang resulta ng aking phase 1. Look at this, tita, ang sabi ko habang itinuturo ang monitor. Rogelio is currently at a 5-star restaurant in BGC with Mara and his mother. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay laban sa akin. Kakaserve pa lang ng kanilang pinakamahal na champagne. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa isang marangyang restaurant si Rogelio ay mayabang na inilabas ang kanyang black credit card upang bayaran ang bill na abot sa 6 na digit. Ngunit sa bawat pag-swipe ng waiter ang terminal ay naglalabas lamang ng isang mensahe declined. Naramdaman ko ang isang malamig na kwaikam sa aking dibdib habang iniisip ang mukha ni Rogelio sa mga sandaling iyon. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng mga elitistang kaibigan ay mas masakit pa sa anumang sampal. His card is frozen. All his assets including the corporate credit lines I co-signed are now under audit. Wala siyang magagalaw na kahit isang sentimo nang walang pirma ko. Ang dagdag ko ang aking boses ay puno ng kumpiyansa. Magaling yan atan, ang sabi ni Severina habang nakatayo sa likuran ko. Pero huwag kang makampante. Ang sugatang hayop ay mas lalong nanununggab. Doña Escolastica will use every dirty trick in the book. Let her try, ang sagot ko, habang binubuksan ang backdoor na itinanim ko sa server ng Alcazar noong nakaraang buwan. I am not just their lawyer anymore. I am their liquidator. Eksakto namang tumunog ang aking telepono. Isang anonymous na text message ang lumabas sa screen na nagpabilis ng tibok ng aking puso sa unang pagkakataon ngayong gabi. Napakunot ang aking noo. Isang bagong anggulo. Kung hindi buntis si Mara, sino ang pinagmumulan ng tagapagmana na ipinagmamalaki ni Rogelio? Tita, may kailangan akong puntahan, ang sabi ko habang kinukuha ang aking coat. Ang laro ay hindi lang tungkol sa pera. It's about the lies they built their house on. At sisiguraduhin kong sa pagsikat ng araw gumuho na ang bawat pader ng kasinungalingan nila. Lumabas ako ng kwarto nang may matatag na hakbang. Ang ulan sa labas ay humuhupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng aking isipan ay kakasimula pa lamang. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng Montenegro Estate ay isang paalala. Ang Wilhelmina Montenegro ay hindi na biktima. Ako na ang manghuhusga. Malamig ang simoy ng hangin nang bumalik ako sa mansyon ng mga Alcazar bago sumikat ang araw. Hindi ako rito matutulog. Narito ako upang kunin ang natitirang bahagi ng aking dangal, ang aking mga personal na gamit, at ang mga dokumentong itinago ko sa loob ng 1 dekada. Ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng halaman sa hardin ay tila nagbibilang ng aking bawat hakbang. Pagpasok ko sa sala, tumambad sa akin ang isang eksenang punong-puno ng pagkukunwari. Nakaupo si Doña Escolastica sa kanyang paboritong silya, hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo, habang ang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagdarasal. Sa tabi niya nakasindi ang mga kandila, tila humihingi ng basbas sa langit para sa krimeng ginawa nila kagabi. Nang marinig niya ang tunog ng aking sapatos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang bakas ng kabanalan doon, tanging purong puot. Ang lakas din ng loob mong bumalik dito, Wilhelmina. Ang panimula niya, ang boses ay matalas at puno ng pangmamaliit. Matapos mong nakawan ang anak ko, may mukha ka pang ipakita sa harap ng altar na ito. Wala ka na talagang kahihiyan. Hindi ako narito para sa inyong mga sermon, Doña Escolastica. Ang sagot ko, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hagdan. Narito ako para sa mga gamit ko, at huwag ninyong gamitin ang relihiyon para takpan ang baho ng inyong pamilya. It doesn't suit you. Tumayo siya nang mabilis ang krus sa kanyang rosaryo ay humampas sa kanyang palad. Walang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, isa ka lang hamak na abogado sa isang maliit na kumpanya. Kami ang nagbihis sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. And this is how you repay us, sa pamamagitan ng pag-freeze sa accounts ni Rogelio. Tumigil ako sa gitna ng hagdanan at lumingon sa kanya. Isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang utang na loob ang paboritong sandata ng mga mapang-aping Pilipino. Let's talk about repayment, Doña. Ang sabi ko habang dinudukot ang aking tablet mula sa bag. Nakalimutan niyo na ba ang St. Jude Foundation? Ang charity na pinamumunuan ninyo
Binilang ko ang bawat donasyong pumasok doon sa huling 5 taon. Nakapagtataka na ang malaking bahagi ng pondo ay napupunta sa mga junket ninyo sa mga kasino sa Macau. Isang holy gambler. How ironic, right? Namutla ang mukha ni Escolastica. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa pagdarasal kundi dahil sa takot. Anong pinagsasabi mo, gawa-gawa mo lang iyan? Ang pautal-utal niyang sagot. I have the audit trails, Donya. Bawat pisong kinuha niyo sa mga mahihirap para itaya sa bakarat na katala sa akin. Ang dagdag ko, ang bawat salita ko, ay tila isang hatol. Kaya huwag ninyo akong subukan. Dahil sa isang kumpas ng daliri ko, ang imahe ninyo bilang isang banal na matrona ay magiging abo sa buong bansa. Eksakto namang bumukas ang pinto ng silid ni Rogelio. Lumabas si Mara nakasuot ng manipis na pantulog at agad na nagsuot ng maskara ng pagiging biktima nang makita ako. Buina, Bui, please huwag mong saktan si Mommy Escolastica. Ang malambing na boses ni Mara ay tila isang lason. Buntis ako, please. Ang baby baka ma-stress. Biglang humawak si Mara sa kanyang tiyan at dahan-dahang napaupo sa sahig tila hihimatayin. Agad na tumakbo si Rogelio mula sa loob ng silid upang saluhin siya. Willa, ano na naman itong ginagawa mo? Look at Mara. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang sigaw ni Rogelio habang buhat-buhat ang kanyang mistress. Tinitigan ko silang tatlo mula sa itaas ng hagdan. Ang eksenang ito ay parang isang teleserye na nakakasuka ang script. Ang bawat galaw nila ay kalkulado, bawat luha ay peke. Don't worry, Rogelio. Wala akong balak hawakan ng iyong Reyna, ang sabi ko ng may matigas na paninindigan. Dahil sa larong ito, hindi pisikal na pananakit ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong sa bawat segundong lumilipas mararamdaman ninyo kung paano mawalan ng lahat ang yaman ng dangal at ang kinabukasan. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Pumasok ako sa aking dating silid at kinuha ang maliit na steel box na nakatago sa ilalim ng sahig. Narito ang lahat. Ang mga orihinal na titulo at ang listahan ng mga kumpanya ni Severina Montenegro. Paglabas ko, nakatayo pa rin sila sa sala. Si Mara ay patuloy sa pag-arte, si Escolastica ay nagpapaypay at si Rogelio ay puno ng galit. Enjoy your breakfast, Alcazars. Ang huling hirit ko bago tuluyang lumabas ng pinto. Dahil baka iyan na ang huling pagkain na mabibili ninyo gamit ang perang hindi sa inyo. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ang makina. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananabik. Ang bawat hakbang ko ay planado. Ang bawat salita ko ay may dalang patibong. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ng aking private investigator. Follow the trail of the San Lorenzo Clinic. Gusto kong malaman kung sino ang totoong nagbubuntis para sa mga Alcazar. At bilisan mo. The clock is ticking. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa reflection ko sa salamin. Ang Wilhelmina Montenegro na inakala nilang susuko ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang aserong hindi mababali ng kahit na anong bagyo. Ang gabi ay tila isang itim na telang bumabalot sa bawat sulok ng lungsod, ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat piraso ng impormasyon ay unti-unting nagliliwanag. Narito ako sa tapat ng isang lumang condominium sa labas ng Makati, isang gusaling kupas na ang pintura at tila kinalimutan na ng panahon. Ayon sa aking private investigator dito, itinatago ni Mara ang kanyang pinakamalaking lihim. Dahan-dahan akong pumasok sa elevator, ang tunog ng bakal na gumagalaw at ang mahinang pag-alog nito ay tila nagpapabilis sa aking adrenaline. Pagdating sa ikalimang palapag, sinalubong ako ng amoy ng luma at mamasa-masang semento. Huminto ako sa harap ng Unit 502. Kumatok ako ng 3 beses mahinahon, ngunit may awtoridad. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin ang isang babaeng tila anino lamang ng taong dati kong nakikita sa mga litrato. Si Rosenda ang nakababatang kapatid ni Mara. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at ang kanyang malaking tiyan ay hindi na maitatago ng maluwag niyang suot. Uwi na, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Rosenda, ang kanyang boses ay nanginginig halos pabulong. Kailangan nating mag-usap, Rosenda. Tungkol sa batang dinadala mo, ang sagot ko, habang dahan-dahang pumapasok sa loob nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang loob ng unit ay tila isang bilangguan.
puno ng mga gamot sa bitamina, mga tirang pagkain, at mga saradong bintana. Walang TV, walang internet. Isang hawla para sa isang babaeng ginagamit lamang bilang pabrika ng tagapagmana. Wala akong alam. Sabi ni Mara, kailangan ko lang manatili rito para sa kaligtasan ng baby. Ang sigaw ni Rosenda habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Safety o control? Ang tanong ko habang nilalapitan siya. Rosenda, I am a lawyer. I know a hostage situation when I see one. Mara is using you. Pagkatapos mong ipanganak ang batang yan, sa tingin mo ba ay hahayaan kanilang manatili sa buhay ni Rogelio? They will discard you like trash. Napaupo si Rosenda sa sofa at nagsimulang humikbi. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang punyal na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Kailangan namin ng pera. Ang tatay namin may sakit. Sabi ni Mara, ito lang ang paraan. Pinilit niya ako. Sabi niya, baog ka raw. At ito lang ang paraan para makuha niya ang yaman ng mga Alcazar. Isang Montenegro ang kaharap mo, Rosenda. Hindi ako ang kalaban mo, ang sabi ko habang iniabot ang aking panyo sa kanya. Isang simpleng kilos ngunit naramdaman ko ang paglambat ng kanyang pagtitiwala. Mara is a fraud. Hindi siya buntis. Gagawa siya ng paraan para palabasin na siya ang nanganak at ikaw ay mawawala na lang na parang bula. But if you testify for me, sisiguraduhin kong malilipat ka sa isang safe house ng mga Montenegro. I will pay for your father's medical bills. At ang batang iyan, hindi siya magiging tool para sa kasakiman ni Escolastica. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang marahas na pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang taong hindi ko inaasahang makikita sa oras na ito. Si Rogelio. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkalito na mabilis na napalitan ng purong galit nang makita niya akong nakatayo sa tabi ng kanyang sikretong tagapagmana. Anong ginagawa mo rito, Wina? Ang sigaw ni Rogelio, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na unit. How did you find this place? Are you stalking me now? Nanatili akong nakatayo ng tuwid, ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking coat. Tinitigan ko siya ng may matinding panghahamak. Stalking, I'm just doing a due diligence, Rogelio. Something you clearly failed to do. Ang sagot ko, ang bawat salita ko, ay tila yelong tumatama sa kanyang mukha. Masyado kang nabulag ng kagustuhan mong magkaroon ng anak, kaya hindi mo nakitang niloloko ka na ng mismong babaeng dinala mo sa kama ko. What are you talking about? Mara is pregnant with my child. Rosenda is just here to support her, ang pagdadahilan niya. Ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatingin sa malaking tiyan ni Rosenda. Support Rogelio, don't be a fool. Look at her, it's been months. Mara is still as thin as a rail while Rosenda is hiding here months along. Ang sabi ko habang lumalakad palapit sa kanya. Mara is faking it. She's using her own sister to secure her place in your bank account. At ikaw, you're just a pawn in their game. Huwag kang makinig sa kanya, Rogelio, sinisira niya lang tayo. Ang sigaw ni Rosenda, ngunit alam kong dahil lamang ito sa takot na baka saktan siya ni Mara mamaya. Hinawakan ni Rogelio ang braso ko, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit hindi ako kumurap. Tumingin ako sa kanyang kamay, pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Release me, Rogelio. Before I add physical assault to the list of charges, I'm filing against you, ang banta ko sa isang napakalamig na tono. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ko, ang kanyang paghinga ay bumibilis sa tindi ng tension. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng unit ay tila isang bombang malapit ng sumabog. Get out, Wina! Ngayon din! Ang utos niya, ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dating autoridad. Puno na ito ng takot. I'm leaving, but remember this, Rogelio, ang huling sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. The truth has a way of coming out even in the darkest rooms. At kapag nalaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa tagapagmana mo, sisiguraduhin kong wala nang matitirang anino ng pangalan mo. Paglabas ko ng condominium, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Pinaandar ko ang aking sasakyan at mabilis na lumayo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Naka-score na ako. Ngunit alam kong hindi rito magtatapos ang lahat. Doña Escolastica and Mara will fight back, and they will fight dirty. Inilabas ko ang aking telepono at nag-send ng voice message kay Tita Severina. The asset is identified. Rosenda is the key. But Rogelio knows I found her. Move to phase 2 immediately.
We need to secure the whistleblower before the Alcazars can silence her. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa unahan. Ang kalsada ay mahaba at madilim, ngunit ang aking landas ay malinaw na. Ang bawat hakbang ko ay patungo sa kanilang pagbagsak. Ang dilim ng madaling araw ay tila mas lalong kumakapal sa loob ng aking silid sa Montenegro Estate. Nakaupo ako sa harap ng aking desk. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng aking laptop. Ngunit may mali. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila nagbababala. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer kung saan ko itinago ang external hard drive, ang puso ng aking kaso, ang naglalaman ng bawat illegal na transaksyon ng mga Alcazar. Wala ito. Ang drawer ay bakante, tanging ang malamig na kahoy na lamang ang sumalubong sa aking mga daliri. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na lavender at ang nanginginig na paghinga ay sapat na. Tita Lourdes. Ang tawag ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelong nakadikit sa aking balat. Narinig ko ang mahinang paghikbi. Nang dahan-dahan akong humarap, tumambad sa akin ang aking Tita Lourdes, ang kapatid ng aking ina, ang kaisa-isang tao na itinuring kong pamilya matapos ang lahat. Hawak niya ang kanyang panyo, ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Patawarin mo ako, Winay. Patawarin mo ako, ang pabulong niyang pakiusap habang lumalapit sa akin. Nasaan ang drive, tita? Ang tanong ko, walang anumang bakas ng emosyon. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit. Ang bawat segundo ng aking pagsisikap ay tila naglalaho, ngunit ang aking isipan ay nanatiling matalas. Kinuha ni Doña Escolastica ang aking anak, si Jojo. Baon siya sa utang sa Sugalwina. Sinabihan nila ako na kung hindi ko ibibigay ang mga dokumento mo, papatayin nila ang pinsan mo sa loob ng kulungan. Ang paliwanag ni Lourdes sa gitna ng kanyang mga luha. Wala akong mapagpipilian, utang na loob ko sa kanila ang buhay ng anak ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bigat ng aking nararamdaman ay hindi dahil sa galit kundi sa pagkadismaya. Utang na loob, isang kadena na pilit na ibinabalot ng mga Alcazar sa leeg ng bawat taong nakapaligid sa akin. You traded my life for a gambler's debt. Ang sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Sa tingin mo ba ay titigil sila kapag nakuha na nila ang gusto nila? Escolastica doesn't keep promises, tita. She keeps slaves. Eksakto namang tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang caller ID ay hindi nakarehistro, ngunit alam ko na kung sino ito. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. Wilhelmina dear, how does it feel to be betrayed by your own blood? Ang tinig ni Doña Escolastica ay puno ng tagumpay at pang-uuyam. Hawak ko na ang lahat. Ang drive, ang mga accounts, at ang iyong kapalaran. You have nothing. Bukas na bukas din ang arson investigator ay may makikitang sapat na ebidensya upang ipakulong ka. You think a piece of hardware is enough to stop me, Doña? Ang sagot ko, ang aking boses, ay matatag parang isang aserong hindi mababali. Oh, it's more than enough. Dahil habang nagsasalita tayo, ang iyong munting archive sa labas ng lungsod ay naglalaho na sa usok. Ang tumatawang sagot ng matanda bago tuluyang maputol ang linya. Isang matalim na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang warehouse. Ang kaisa-isang lugar kung saan nakatago ang mga pisikal na kopya ng mga voucher at kontrata na hindi ko pa na-digitize. Kung mawawala ang mga iyon, ang aking digital trail ay magiging mahina sa harap ng korte. Wina, please. Huwag mo akong isumbong kay Severina. Ang muling pakiusap ni Lourdes. Habang pilit na humahawak sa aking braso, inalis ko ang kanyang kamay nang may dahan-dahang puwersa. Tiningnan ko siya. Nang may matinding lamig, isang tingin na nagsasabing sa sandaling ito ang aming ugnayan bilang magkadugo ay opisyal nang naputol. Umalis ka na, Tita Lourdes. Bago ko pa maalala na mahal kita, ang sabi ko habang kinukuha ang aking mga susi. And tell Escolastica, she can burn the papers but she can't burn the truth. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo sa garahe at pinaandar ang aking sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang ungol ng galit sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang pinapaharurot ko ang sasakyan patungo sa kalsada, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Traitor, sunog, embezzlement. Ang mga Alcazar ay pilit akong ibinabaon sa hukay na sila rin ang gumawa. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Isang Montenegro ang kinakalaban nila.
at ang mga Montenegro ay mas lalong nagiging mapanganib kapag wala nang natitira. Habang papalapit ako sa direksyon ng warehouse, nakita ko ang mapulang liwanag sa langit. Hindi ito ang bukang liwayway. Ito ang nagngangalit na apoy na tumutupok sa aking mga pinaghirapan. Nanginig ang aking mga kamay sa manibela, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakabinging lamig ng katarungang malapit ng sumabog. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung gusto nila ng gyera, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno. Kinuha ko ang aking burner phone at nag-dial ng isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Attorney Santos, prepare the writ and contact the Bureau of Fire Protection. Gusto kong ma-record ang bawat sentimon ng pinsalang ito. We are moving to the endgame. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malaking apoy sa unahan. Ang amoy ng usok ay pumasok sa loob ng sasakyan, ngunit sa halip na mabulunan ito, ang nagsilbing oxygen ng aking muling pagkasilang bilang isang malupit na kaaway. Ang init ng apoy ay dumadampi sa aking balat, isang malupit na halik na nagpapaalala sa akin ng bawat taon na ibinigay ko sa mga Alcazar, mga taon na ngayon ay nagiging abo at usok sa harap ng aking mga mata. Nakatayo ako sa tapat ng naglalagablab na warehouse, ang kulay kahel na liwanag ay sumasalamin sa aking mga mata na hindi man lamang kumukurap. Ang tunog ng paglamukos ng apoy sa mga tuyong papel at ang panapanahong pagbagsak ng mga nagbabagang kahoy mula sa bubong ay tila isang nakakangilong musika ng katapusan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo patungo sa apoy upang iligtas ang mga dokumento. Sa halip na natili akong estatwa sa gitna ng kaguluhan, pinagmamasdan ang bawat dila ng apoy na tila tinatawanan ang aking pagkatalo. Sa bawat segundo ng pagkatunog ng mga sirena ng bumbero sa malayo, ang aking isipan ay mabilis na nag-aayos ng mga piraso ng isang bagong legal na estratehiya. Ma'am, Wina ma'am, huwag po kayong lalapit. Ang sigaw ng isang bumbero, habang hinihila ang mahabang hose ang tubig na ibinubuga nito, ay tila walang saysay laban sa tindi ng sunog. Hindi ako lalapit. Ang mahina kong sagot ang boses ay halos lamunin ng ingay ng paligid. Pinapanood ko lang kung paano maglaho ang ebidensya ng 10 taong panloloko. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa kabilang kalye. Isang kulay pilak na SUV. Bumaba si Rogelio kasunod ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng investigador. Ang mukha ni Rogelio ay balot ng huwad na pag-aalala, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa aking pagsusuri. Wina, my God, what happened? Ang hiyaw ni Rogelio habang patakbong lumalapit sa akin. Huminto siya sa aking tabi, hingal na hingal, tila isang asawang nag-aalala sa kanyang asawa. Nabalitaan ko ang sunog. Are you okay? Ang mga records ng kumpanya? Nakuha mo ba? Tumingin ako sa kanya ng may matinding lamig. Alam mong hindi, Rogelio. Alam mong ang bawat piraso ng papel na magpapatunay na ninakawan niyo ako ay kasalukuyang nagiging uling. This is a tragedy, Wina. Isang malaking dagok ito sa pamilya, ang sabi niya habang lumingon sa kasama niyang investigador. Inspector Santos ito, ang asawa ko si Wilhelmina. Siya ang may-ari ng warehouse na ito. Ang investigador na si Santos ay lumapit ng may seryosong mukha. Hawak ang kanyang notebook. Ma'am, kailangan ko po kayong tanungin. Ayon sa mga unang saksi, nakita ang sasakyan ninyo na umaalis sa lugar na ito 5 minuto bago nagsimula ang apoy. May kinalaman ba kayo sa insidenteng ito? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gaslighting at framing. Isang klasikong galaw mula sa playbook ni Doña Escolastica. Gusto nilang palabasin na sinunog ko ang sarili kong ebidensya upang makakuha ng insurance money o upang takpan ng embezzlement na ibinibintang nila sa akin. Inspector, bago ninyo ituloy ang inyong investigasyon sa akin, baka gusto ninyong amuyin ang paligid. Ang sabi ko habang itinuturo ang mga guho. Ang amoy ng gaas ay masyadong matapang, at ang sunog ay nagsimula sa 4 na magkakahiwalay na sulok ng gusali. Isang amateur work inspector. Masyadong halata ang arson. Wina, anong sinasabi mo? Are you accusing someone else? Ang sabat ni Rogelio, ang kanyang boses ay tumataas sa nerbiyos. Hindi ako nag-a-accuse, Rogelio. I am stating forensic facts. Ang sagot ko habang dahan-dahang humaharap sa kanya. At tungkol naman sa sinasabi mong records, huwag kang mag-alala. Ang inakala ninyong orihinal na hard drive na kinuha ni Tita Lourdes ay isa lamang decoy. I am an auditor and a lawyer, Rogelio. I don't keep my only weapon in one basket. Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga.
Ang takot na pilit niyang itinatago ay biglang sumilay sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng pagbagsak ng isang malaking bakal na beam mula sa warehouse ay tila isang pinal na hatol. "What do you mean, decoy?" Ang pabulong niyang tanong. "I mean the drive she took contained only encrypted garbage data. Ang totoong servers ay nasa ilalim ng Montenegro Legal Center. You burned my physical archives, yes. But you also just committed a capital crime arson resulting in homicide." "Homicide, sinong namatay?" Ang tanong ni Inspector Santos, ang kanyang notebook ay muntik nang mahulog. "Ang gwardyang naka-duty sa gabi, si Mang Berting. Inakala ninyong nakaalis siya, hindi ba?" Ang sabi ko habang itinuturo ang kabilang dulo ng warehouse kung saan may mga bumberong naglalabas ng isang stretcher na balot ng itim na plastic. "He was a loyal employee for 15 years. At ang bawat patak ng dugo niya ay ididikit ko sa inyong mga kamay." Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan, nang hindi na sila binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ang bawat hakbang ko sa putik at abo ay tila isang pangako ng kamatayan para sa kanilang reputasyon. Sumakay ako sa sasakyan at kinuha ang aking telepono. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa halip naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang nagmumula sa gitna ng isang bagyo. "Tita Severina, it's done," ang sabi ko nang sagutin niya ang tawag. "Mang Berting didn't make it. They took the bait. Rogelio appeared at the scene with a corrupt investigator. I need the forensic team and the private media outlets at the site in 10 minutes. Gusto kong makita ng buong bansa ang mukha ni Rogelio Alcazar habang tinitingnan niya ang bangkay ng taong ipinapatay niya para lang sa pera." Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa side mirror. Nakita ko si Rogelio na pilit na nakikipagtalo kay Inspector Santos, ang kanyang mukha ay balot na ng desperasyon. Sa bawat segundong lumilipas ang usok mula sa aking warehouse, ay tila isang itim na bandila na nagpapahayag ng digmaan. "You wanted to burn my past, Rogelio," ang bulong ko sa aking sarili habang pinaaandar ang sasakyan. "But you only succeeded in lighting the fire that will consume your entire future." Dahan-dahan kong nilisan ang lugar. Ang mapulang liwanag ng apoy sa aking likuran ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng malamig at asul na liwanag ng bukang liwayway. Ang laro ay wala na sa kanilang mga kamay. Ako na ang may hawak ng bawat alas. At sisiguraduhin kong ang bawat abo mula sa gabing ito ay babalik sa kanila bilang isang hatol na walang hanggan. Nakaupo ako sa tapat ng vanity mirror sa loob ng aking silid sa Montenegro Estate. Dinadampi ko ang bulak na may alcohol sa isang maliit na gasgas sa aking isang alaala mula sa lumilipad na bubog sa warehouse. Ang bawat hapdi ay tila isang kuryenteng nagpapatalas sa aking isipan. Tapos na ang oras ng pagluluksa para sa mga nasunog na papeles. Ngayon ang bawat dokumentong nawala ay papalitan ko ng isang mas matalim na katotohanan. Pumasok si Doña Severina sa silid. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng asero, walang mababakas na pagkabahala sa nangyaring trahedya. Inilapag niya ang isang folder sa aking mesa, isang folder na luma, may mantsa ng panahon at amoy alikabok. "You handled the press well, Wilhelmina." Ang panimula niya, ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat na may nakatagong panganib sa ilalim. "Rogelio is now a person of interest in a homicide case. The Alcazar name is bleeding." Hindi pa sapat ang dugo, tita, tiyang sagot ko habang binubuksan ang folder. Gusto ko silang makitang tuyo. Pero bago iyon, may gusto akong itanong. Inilabas ko ang isang litratong nakuha ko mula sa mga labi ng lihim na vault sa warehouse, isang litratong hindi kasama sa mga sinunog. Ito ay isang larawan ng isang batang babae, may suot na kwintas na may pendant na letrang S. Katabi nito ang isang kopya ng birth certificate na matagal kong inimbestigahan. "Mara is not just a social climber, right?" ang tanong ko, habang itinatapat ang litrato sa liwanag ng lampara. "She is your daughter, Tita Severina, ang anak na matagal mong itinago bago ka pumasok sa pamilyang Montenegro." Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng orasan sa dingding. Hindi gumalaw si Severina, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliit, tila isang lawin na handang sumunggab. "You are too smart for your own good, Wilhelmina." Ang pabulong niyang sagot, ang boses ay puno ng pait. "Yes, Mara is my flesh and blood. Iniwan ko siya sa isang ampunan sa Cavite noong panahong wala pa akong kapangyarihan. Binabawi ko lang ang panahon." "So you used me," ang konklusyon ko. Ang aking boses ay walang panginginig, tanging purong lohika. "Ginamit mo ako bilang pain para sirain ang mga Alcazar.
Dahil alam mong kapag nagkagulo ikaw ang lalabas na tagapagligtas ni Mara. You wanted to destroy Rogelio's mother Escolastica using me as your sword para makuha mo ang control sa lahat. I gave you protection, Wina. I gave you a name, ang git ni Severina. Ang kanyang autoridad ay muling bumangon. What does it matter if I have my own agenda? We have the same enemy. Magkaiba tayo, tita, ang sabi ko habang tumatayo ng tuwid pantay ang aking paningin sa kanya. You want revenge, I want justice. At hindi ako papayag na maging tau-tauhan sa dula-dulaan mo. Hindi ako Montenegro para lang maging kasangkapan. I am Wilhelmina, and I play by my own rules. Isang matinding tensyon ang namuo sa pagitan naming dalawa. Ang Montenegro estate na inakala kong kuta ay tila naging isa ring hawla. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang bawat pintuan at bintana. Anong gagawin mo ngayon? Ang tanong ni Severina may hamon sa kanyang tinig. Ilalabas mo ba ang katotohanan? Sisirain mo ba ang kaisa-isang kakampi mo? I don't need to destroy you, tita. I just need you to stay out of my way. Ang sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Ang mga Alcazar ay may inihahandang baby shower para kay Mara bukas ng gabi. Isang grand announcement ng kanilang tagapagmana. I will be there. Hindi bilang Montenegro, kundi bilang ang babaeng tatapos sa kanilang ilusyon. Lumakad ako patungo sa pinto, ang bawat hakbang ko ay dinesenyo upang ipakita ang aking kalayaan. Ngunit bago ako makalabas, lumingon ako sa kanya. And one more thing, tita. Mara doesn't love you. She only loves the power you can give her. Pareho kayong nabulag ng inyong sariling ambisyon at sa huli kayo rin ang lalamunin nito. Paglabas ko ng silid, sinalubong ako ng malamig na pasilyo. Ang aking isipan ay mabilis na nag-aayos ng mga susunod na hakbang. Ang bawat impormasyon tungkol kay Severina at Mara ay isa ring armas. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking head of forensic accounting. Get me the records of San Lorenzo Clinic once more. Compare the blood types in the newborn screening files and Mara's medical history. At hanapin mo si Rosenda. Secure her. Huwag mong hahayaang mahanap siya ng mga tauhan ni Severina o ni Escolastica. Ibinaba ko ang telepono. Ang gabi ay malalim na ngunit ang aking mga mata ay gising na gising. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ito ay tungkol sa isang buong sistema ng kasinungalingan na pilit akong ibinabaon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakita ko sa aking monitor ang imbitasyong ipinadala ni Rogelio sa lahat ng major news outlets. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong inaayos ang aking susunod na isusuot. Isang itim na damit, isang damit na para sa isang libing, ang libing ng kanilang mga kasinungalingan. Enjoy the party, Rogelio, ang bulong ko sa hangin. Dahil ang regalong ibibigay ko sa iyo ay hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang alikabok sa loob ng abandonadong opisina sa dulo ng isang lumang gusali sa Batangas ay tila mga alaala ng aking nakaraan, mga bagay na kinalimutan na ng mundo ngunit nananatiling buhay sa ilalim ng aking kontrol. Habang ang bawat tao sa Manila ay nakatuon ang pansin sa naglalagablab na labi ng aking warehouse, narito ako sa harap ng kaisa-isang server na hindi kailanman nalaman ni Rogelio. Ito ang aking ghost server. Ang tunog ng pag-ikot ng mga fan sa loob ng computer ay tila ang unti-unting pagbangon ng isang makina ng kamatayan na matagal kong inalagaan. Walang emosyon ang aking mukha habang pinagmamasdan ang mga file na muling nabubuhay sa screen. Ang bawat digital na dokumentong na-recover ko ay tila mga matatalim na kuko ng isang lawin na handang sumunggab. Everything is here, Rogelio. Ang bulong ko sa hangin, ng boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. The dummy corporations in the Cayman Islands, the forged signatures of the construction permits, and the systematic funneling of funds to Mara's private account. You thought you burned my evidence, you only burned the distraction. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono at binuksan ang isang naka-encrypt na linya. Sa kabilang dako ay ang tatlong dating tauhan ng mga Alcazar, isang accountant, isang project engineer, at isang dating gwardya, mga taong sinibak ni Doña Escolastica, nang walang anumang benepisyo. Are we ready? Ang tanong ko. Ang boses ko ay walang panginginig, tila isang commander na nagbibigay ng huling utos bago ang pagsalakay. Yes, Attorney Montenegro, ang sagot ng accountant sa kabilang linya. Nakahanda na ang aming mga affidavit. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo para lumantad sa press. Mabuti, manatili kayo sa safe house. Ang Montenegro Security ay nakabantay sa inyo. Sa oras na magsimula ang party sa Manila Hotel,
Sisiguraduhin nating ang ingay na gagawin natin ay maririnig hanggang sa loob ng kanilang grand ballroom. Ibinaba ko ang telepono. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado, bawat piraso ng ebidensya ay nakasalansan ng maayos sa aking isipan. Ngunit ang aking pinakamalaking alas ay hindi isang papel o isang file. Ito ay ang katahimikan ng isang babaeng takot na takot sa kabilang bahagi ng lungsod. Nag-check ako sa aking monitor para sa surveillance feed ng safe house kung nasaan si Rosenda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. Ang kanyang pagkawala ay tila isang malaking butas sa plano ng mga Alcazar. Alam kong sa mga sandaling ito, ang presyon sa loob ng mansyon ni Rogelio ay sapat na upang pasabugin ang bawat bintana nito. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel, nakita ko sa pamamagitan ng aking espiya ang mga tauhan ni Mara na nag-aayos ng mga kulay asul at rosas na palamute. Ngunit sa likod ng mga ngiti at marangyang dekorasyon, alam kong nanginginig na si Mara. Kaninang umaga ipinadala ko sa kanya ang isang anonymous na video clip, isang 15 segundong kuha ni Rosenda na kumakain ng maayos sa loob ng isang ligtas na silid. Walang caption, walang banta. Ang sapat na katibayan na hawak ko ang kanyang sikreto ay mas matindi pa sa anumang blackmail. Bumalik ako sa aking sasakyan at nagsimulang magmaneho pabalik ng Manila. Ang bawat pagpihit ko sa manibela ay may kasamang matinding kumpiyansa. Ang lawin ay hindi na lamang nagmamasid mula sa malayo. Ang lawin ay bumababa na upang kunin ang kanyang biktima. Tumigil ako sa isang madilim na sulok at binuksan ang aking tablet. Isinend ko ang isang huling regalo para kay Rogelio. Isang file na may pamagat na The Real Cost of Your Air. Yung file na iyon ay hindi naglalaman ng mga bank accounts. Naglalaman ito ng video ng pag-amin ni Rosenda tungkol sa kung paano siya pinilit ni Mara at Escolastica na magpanggap para sa kanilang mga ambisyon. Itinakda ko ang delivery ng file na ito sa telepono ni Rogelio sa eksaktong oras ng kanyang opening speech mamaya. Kinuha ko ang aking itim na damit mula sa backseat, ang damit na aking isusuot para sa kanilang pagbagsak. Ang tela nito ay malamig sa aking kamay, kasing lamig ng aking desisyon. Ang bawat tahi, bawat detalye ay simbolo ng aking muling pagkabuo. Enjoy your baby shower, Rogelio. Ang bulong ko habang pinagmamasdan ang naglalakihang billboard sa kalsada. Dahil bago matapos ang gabing ito, ang bawat pangarap mo ay magiging abo hindi mula sa apoy, kundi mula sa katotohanang matagal mong sinubukang ibaon. Pinaandar ko ang sasakyan. Nang mas mabilis ang tunog ng hangin sa labas ng bintana, ay tila isang nakakatakot na hiyaw ng katarungan. Ang bawat ilaw ng lungsod na nadadaanan ko ay tila mga saksi sa aking pagbabalik. Hindi na ako ang Wilhelmina na marupok. Ako ang Wilhelmina na sisiguradong ang bawat sentimong ninakaw nila sa aking dangal ay mababayaran ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ilang minuto bago ang 8:00 nakarating ako sa harap ng Manila Hotel. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Dahan-dahan kong inayos ang aking buhok at isinuot ang aking pinakamatapang na ngiti. Ang lawin ay narito na. At sa gabing ito, walang sino man ang makakatakas sa kanyang mga kuko. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang paligid ay puno ng mga kulay asul at rosas na palamuti isang masayang pagdiriwang para sa isang tagapagmanang hindi naman talaga umiiral. Ang amoy ng mamahaling bulaklak at champagne ay humahalo sa hangin, ngunit sa bawat paghinga ko tanging ang lamig ng katarungan ang aking nalalasahan. Nakaitim ako, isang mahaba at eleganteng gown na gawa sa seda na tila isang anino sa gitna ng makulay na dula-dulaan ng mga Alcazar. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa akin. Ang bulungan ng mga elitistang panauhin ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Wina, na. Ang boses ni Rogelio ay pumiyok sa gitna ng kanyang opening speech. Hawak niya ang kanyang baso ng alak, ang kanyang kamay ay biglang nanginginig nang makita ako. What are you doing here? Hindi ka invited. A celebration of life, Rogelio. Hindi ba iyon ang sabi sa invitation? Ang boses ko ay kalmado, bawat pantig ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi ako sumisigaw, ngunit ang awtoridad sa aking tinig
ay nagpatahimik sa lahat. Bilang legal na asawa mo pa rin sa papel, akala ko ay nararapat lang na narito ako para sa regalo ko sa iyong anak. Dahan-dahan akong lumapit sa entablado. Si Mara na nakasuot ng puting damit na tila isang inosenteng birhen ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang damit. Wina, please, wag dito. Ang baby baka ma-stress. Ang panginginig ng boses ni Mara ay isang perpektong pagganap para sa mga nanonood. Huwag kang mag-alala, Mara. Ang stress ay para lamang sa mga taong may itinatago. Ang sabi ko habang humaharap sa malaking screen sa likuran nila. Rogelio, nakuha mo ba ang email ko? O baka mas gusto mong panoorin natin ng sabay-sabay, isang kumpas ng aking daliri sa remote control na hawak ko at ang masayang slideshow ng kanilang mga litrato ay biglang napalitan. Ang mukha ni Rosenda ang bumulaga sa buong ballroom. Isang video ng pag-amin malinaw at hindi maitatanggi. Pilit lang akong itinago ni Mara. Ang batang dala ko ay gagamitin lang nila para sa yaman ng mga Alcazar. Ang boses ni Rosenda sa video ay tila isang kulog na yumanig sa bawat pundasyon ng hotel. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging napakabigat. Ang bawat bisita ay napanganga. Si Doña Escolastica ay tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tindi ng galit at kahihiyan. Kasinungalingan iyan. Nilapastangan mo ang piging na ito, Wilhelmina, ang sigaw ng matanda, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang awtoridad. Lumapit sa akin si Mara pilit na inaagaw ang remote. You're crazy, Wina, sinisira mo ang pamilya namin. Sa isang mabilis na galaw, iniwas ko ang aking braso. Ngunit nang tangkain niyang itulak ako upang magmukhang biktima, hindi ko hinayaang mangyari ang kanyang balak. Ang tunog ng aking palad na dumapo sa kanyang pisngi ay umaling-aungaw sa buong bulwagan, isang mabilis at matinding sampal na nagpabagsak sa kanyang maskara. Walang pak, walang sigaw. Tanging ang marahas na pagtama ng balat sa balat at ang biglang pagpihit ng kanyang ulo. Napahawak si Mara sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit, wala na ang maamong mukha ng isang biktima. That is for using your sister, ang sabi ko sa isang napakalamig na tono, at ang susunod na sampal ay mula sa batas. Security, get her out of here, ang hiyaw ni Rogelio, ngunit walang gwardyang lumapit. Sa halip pumasok ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis, kasunod si Attorney Santos. Mr. Rogelio Alcazar, you are under investigation for arson and the death of Roberto Mang Berting Dizon, ang sabi ng opisyal. At Ms. Mara Salvador, kailangan ninyong sumama para sa falsification of public documents. Ang kaguluhan ay sumiklab. Ang mga reporter na kanina ay kumukuha ng larawan ng baby shower ay nagunahan na sa harap upang kunan ng pag-aresto. Si Doña Escolastica ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, dahan-dahang bumabagsak sa kanyang silya sa isang desperadong pagtatangka na kuhanin ang atensyon at awa ng mga tao. Ang puso ko, ang puso ko! Ang pabulong niyang ungol. Huwag kayong mag-alala, Doña Escolastica. Ang sabi ko habang nakatayo sa tapat niya, tinitingnan siya ng may matinding panghahamak. Ang ambulansyang naghihintay sa labas ay hindi sa ospital ang punta. Ito ay patungo sa presinto para sa iyong deposition. I have the records of your gambling debts in Macau. Ang utang na loob na palagi mong sinasabi, it's paid in full with interest. Tumalikod ako at naglakad palayo sa entablado habang si Rogelio ay pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Ang kanyang mga hiyaw ng pagmumura ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng Grand Ballroom ay tila isang paglaya mula sa isang 10 taong bilangguan. Sa pintuan sinalubong ako ni Rosenda. Nakasuot siya ng maayos na damit, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Tumango ako sa kanya, isang tahimik na kasunduan ng proteksyon. Is it over, Attorney Wina? Ang tanong niya. Hindi pa, Rosenda, ang sagot ko habang pinagmamasdan ang mga flash ng camera sa labas. This is just the first hearing, but tonight, the Alcazar name is officially dead. Sumakay ako sa aking sasakyan. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa aking mukha. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, isang pintig ng tagumpay na nakabatay sa katotohanan. Ngunit alam ko ang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib. Si Doña Escolastica at Rogelio ay hindi susuko nang walang madugong laban. Inilabas ko ang aking burner phone at tinawagan ang aking head of security. Secure the clinic,
I want a 24/7 guard on Rosenda's room. And contact the media outlets, siguraduhin ninyong ang headline bukas ay ang pagbagsak ng mga Alcazar, hindi ang kanilang baby shower. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa unahan. Ang kalsada ay mahaba, ngunit ang aking landas ay malinaw. Ang susunod na kabanata ay hindi na sa loob ng isang hotel. Ito ay sa loob ng courtroom kung saan ang bawat kasinungalingan nila ay tatapusin ko ng tuluyan. Ang loob ng courtroom ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay binabantayan ng mga pader ng katarungan. Ang amoy ng luma at tuyong papel na humahalo sa lamig ng aircon ay nagbibigay ng isang formal at nakatatakot na atmosphere. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Santos tuwid ang likod at ang aking mga mata ay nakapako sa harap. Hindi ako lumingon sa kabilang panig kung nasa ng mga Alcazar. Alam kong naroon sila duguan ng dangal, ngunit pilit pa rin kumakapit sa kanilang mga kasinungalingan. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Ang anunsyo ng bailiff na bumasag sa katahimikan. Nang magsimula ang pagdinig, unang tumayo ang abogado ni Rogelio. Pilit niyang ipinipinta ang imahe ko bilang isang mapaghiganting asawa na sinisira ang reputasyon ng isang mabuting negosyante dahil sa selos. Your Honor, ang aking kliyente ay biktima ng isang sistematikong paninira. Ang pahayag ng abogado, ang boses ay puno ng peking kumpiyansa. Ang mga paratang ng arson at falsification ay walang basehan at bunga lamang ng imahinasyon ng isang babaeng hindi tanggap ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Nanatili akong tahimik. Sa loob ng aking isipan, binibilang ko ang bawat segundo ng kanyang pagsasalita. 10 taon akong naging anino ni Rogelio at alam ko ang bawat galaw ng kanyang dila kapag siya ay nagsisinungaling. Ang bawat salita niya ay tila isang utang na dahan-dahan kong sisingilin ngayon. Prosecution, you may now present your witness, ang utos ng hukom. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad patungo sa witness stand. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa pako ng kabaong ng kanilang kasakiman. Nang maupo ako at manumpa doon ko lamang tiningnan si Rogelio. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na binalot ng galit. Sa tabi niya, si Doña Escolastica ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo, tila ba ang langit ay kakampi sa isang magnanakaw. Attorney Montenegro, yung panimula ni Attorney Santos. Sinasabi ng depensa na ang lahat ng ebidensya mo ay gawa-gawa. Ano ang masasabi mo rito? Ang batas ay hindi nakabatay sa emosyon kundi sa mga dokumento. Ang sagot ko, ang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte. Inihaharap ko ang orihinal na digital ledger mula sa Montenegro Ghost Server. Dito ay makikita ang bawat transaksyon na ginawa ni Rogelio Alcazar upang ilipat ang pondo ng kumpanya sa mga dummy accounts sa ilalim ng pangalan ni Mara Salvador. At narito rin ang pirma ni Doña Escolastica sa mga dokumentong nag-uutos na sunugin ang warehouse upang burahin ang mga bakas na ito. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumiklab sa gallery. Sinubukan ng abogado ni Rogelio na tumutol, ngunit ang buwan ng hukom na tumama sa kahoy ay tila isang pinal na hatol. Walang ingay, tanging ang malakas na awtoridad ng katarungan. Objection overruled. Proceed witness, ang sabi ng hukom. Dito na pumasok ang huling alas ko. Ang pinto ng korte ay bumukas at iniluwan nito si Tita Lourdes. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nanginginig na babaeng humihingi ng tawad. Nakasuot siya ng maayos na damit at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Your Honor, tinatawag namin si Mrs. Lourdes Montenegro Dizon upang magbigay ng testimonya, ang sabi ni Attorney Santos. Tumayo si Rogelio, akmang susugurin ang kanyang sariling tita. Traidor, binayaran ka ba niya? Ang sigaw niya bago siya mabilis na pinaupo ng mga court officers. Si Tita Lourdes ay dumaan sa harap ng mga Alcazar nang hindi sila nililingon. Nang maupo siya, inilabas niya ang isang recorder. Ang inakala ni Doña Escolastica na drive na ibinigay ko sa kanya ay isang GPS-enabled decoy. Bawat usapan namin sa loob ng kanyang opisina habang tinatanggap niya ang ebidensya ay na-record. Doon ay malinaw niyang inamin ang pag-utos sa arson at ang pagmamanipula sa aking anak para pagtaksilan si Wina. Ang buong bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang sampal ng batas sa mukha ni Escolastica. Ang kanyang banal na maskara ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Nakita ko ang kanyang mga kamay na bumitaw sa rosaryo, ang kanyang mukha ay naging estatwa ng matinding kahihiyan.
This is a legal massacre, ang bulong ng isang reporter sa likuran ko. Ito ang slap face na matagal kong hinintay. Hindi ito pisikal, ngunit ang sakit nito ay tumatagos sa kanilang kaluluwa. Ang bawat sentimo, bawat pangarap at bawat kasinungalingan nila ay opisyal ng binubura ng katotohanan. Tumingin ako kay Rogelio. Ang lalaking inakala kong katuwang ko sa buhay ay ngayon ay tila isang basang sisiw sa harap ng batas. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang kapangyarihan. The court finds sufficient evidence to issue a warrant of arrest for Rogelio Alcazar and Doña Escolastica Alcazar for the crimes of arson, resulting in homicide, falsification of public documents, and plunder. Ang deklara ng hukom, ang tunog ng buwa, ay tila isang huling hininga ng kanilang imperyo. Sa bawat hakbang ko palabas ng courtroom, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Ang bawat sampal ng ulan sa labas ng gusali ay tila humuhugas sa dumi ng 10 taong panloloko. Ngunit bago ako makarating sa aking sasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa anino ng mga kolum ng korte. Wina, hindi pa ito tapos. Napatigil ako. Lumingon ako at nakita ko si Mara. Wala na ang kanyang puting damit, wala na ang kanyang inosenteng mukha. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at may hawak siyang isang envelope na may selyo ng Montenegro clan. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Ang pabulong niyang banta habang papalapit sa akin. May isang sikreto si Severina Montenegro na hindi mo alam. At kapag nalaman mo ito, ikaw mismo ang magmamakaawang bumalik sa mga Alcazar. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa gitna ng aking tagumpay laban kay Rogelio, tila may isang bagong kaaway na sumusulpot mula sa dilim. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay nag-iba lamang ng direksyon. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng aking opisina ay tila isang mapanghusgang liwanag na tumatama sa mga foreclosure notices na nakalapag sa aking mesa. Ang bawat piraso ng papel ay nagsisilbing huling pako sa kabaong ng imperyong itinayo ng mga Alcazar sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan, isang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Wala na ang marangyang mansyon. Ang bawat gamit na pilit na ipinagmalaki ni Doña Escolastica ay kasalukuyan ng kinukuha ng mga sheriff. Inilarawan sa akin ng aking head of security ang tagpo. Ang matanda ay gising na gising habang kinukuha ang kanyang mga mamahaling painting, pilit na kumakapit sa mga gamit na akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa hukay ng kahihiyan. Ngunit ang pinakamatamis na bahagi ng aking tagumpay ay naganap sa loob ng isang malamig at madilim na detention cell. Wina, please makinig ka sa akin. Ang pabulong na pagsusuma mo ni Rogelio habang nakaharap sa akin sa likod ng mga rehas. Wala na ang kanyang maayos na buhok, wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng dilaw na uniforme ng preso, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Ginamit lang ako ni Mama, si Mara ang nanggulo sa isip ko. Mahal kita, Wina. Maaari nating simulan muli. Tiningnan ko siya ng may matinding panghahamak. Ang lalaking ito ay ang kaisa-isang tao na ipinaglaban ko laban sa aking sariling pamilya, ngunit siya rin ang unang sumaksak sa aking likuran. Love, ang tanong ko, ang boses ko, ay kasing lamig ng bakal ng rehas na namamagitan sa amin. You don't know the meaning of the word, Rogelio. You only love the convenience I provided. You loved the lawyer who cleaned your mess and the wife who funded your lifestyle. Ngayon na wala na ang lahat ng iyon, ano ka? You are a liability. Isang malaking pagkakamali sa aking record na kailangan ko nang i-audit at burahin ng tuluyan. Wina, don't do this. I am the father of the child Mara is carrying. Ang huling hirit niya pilit na kumakapit sa huling kasinungalingan. There is no child, Rogelio. Mara was never pregnant. It was a tumor, isang koy-u sa kanyang sinapupunan na ginamit niya upang manipulahin ka. Ang sabi ko habang iniaabot ang medical report mula sa San Lorenzo Clinic sa pamamagitan ng siwang sa rehas. You traded a diamond for a piece of coal. At ang coal na iyon, ito ang tuluyang susunog sa iyo sa loob ng kulungang ito. Tumalikod ako at naglakad palayo habang narinig ko ang kanyang marahas na paghampas sa rehas at ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang mahinang ihip ng hangin na hindi ko nabibigyan ng pansin. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ni Severina Montenegro.
Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Mara, na bagaman nakaposas ang mga kamay, ay may isang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Wilhelmina, we need to talk. Ang sabi ni Severina, ang boses ay may awtoridad na tila humihingi ng katapatan. Tungkol sa envelope na ibinigay sa akin ni Mara, ang tanong ko habang kinukuha ang dokumento mula sa aking bag. Binuksan ko ito sa harap niya. Ayon dito, ang Montenegro clan ay hindi lamang tumulong sa akin. You planned this hostile takeover from the start. Ginamit niyo ang galit ko upang makuha ang mga ari-arian ng Alcazar na dati nang nakasanla sa inyo. At si Mara, she is your leverage, ang anak na itatago mo kapalit ng aking katahimikan. Isang matinding tensyon ang namuo sa pagitan namin. Ang aking kaisa-isang kakampi ay lumabas na may sariling agenda na maaaring maglagay sa akin sa panganib ng conflict of interest sa harap ng Integrated Bar of the Philippines. I saved you, Wina, sinagip kita sa ulan, ang giit ni Severina. Yes, you did, but you also expected me to be your puppet, ang sagot ko, habang pinunit ang dokumento sa harap nila. Ang bawat piraso ng papel na nahulog sa simento ay tila mga talulot ng isang bulaklak na nalalanta. I have already filed a disclosure to the court. Sinabi ko na ang lahat ng kinalaman ng Montenegro sa kasong ito. I will not be your shield, Severina. My license as a lawyer is more important than your revenge. Ang pagkagulat sa mukha ni Severina ay sapat na kabayaran para sa kanyang pagtatangka na manipulahin ako. Si Mara naman ay nawalan ng katuwaan nang ma-realize niya na ang kanyang huling alas ay wala ng silbi. You are alone now, Wina? Ang banta ni Mara habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa sasakyan. Walang Alcazar, walang Montenegro. You have nothing but your pride. I have myself, Mara. At yun ang bagay na kailanman ay hindi ninyo magkakaroon. Ang huling sabi ko, pinaandar ko ang aking sasakyan at dahan-dahang nilisan ang lugar. Ang lungsod ng Makati ay nagsisimula ng magliwanag sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat gusali na nadadaanan ko ay tila mga saksi sa aking muling pagkasilang. Ang bawat sentimong nakuha ko mula sa liquidation ng Alcazar ay hindi ko itatago. Nakaplano na ang lahat. Bago matapos ang gabi, nagsend ako ng huling email sa aking legal team. 1 taon na ang lumipas mula ng huling beses kong narinig ang tunog ng buwan ng hukom na nagtapos sa kabanata ng aking buhay bilang isang Alcazar. Ngayon nakatayo ako sa harap ng isang malawak na bintanang salamin sa aking bagong opisina sa BGC. Ang sikat ng araw ay marahang dumidampi sa aking mukha, hindi na ito nakapapaso, kundi tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Wala na ang mabigat na kadena ng utang na loob. Wala na ang anino ng pagtataksil na dating sumasakal sa aking paghinga. Sa pintuan ng aking opisina nakaukit ang isang simpleng pangalan sa aserong plaka. Wala ng Alcazar. Wala ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking mga gamit para sa huling appointment ng araw na ito. Ang tunog ng pagtiklop ng aking mga legal na dokumento ay tila isang maayos na musika ng tagumpay. Paglabas ko ng lobby, sinalubong ako ni Rosenda. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido, ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang anak, isang malusog na sanggol na lalaki, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Attorney Wina, maraming salamat po muli. Ang sabi ni Rosenda, ang boses ay puno ng katapatan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kasinungalingan ni Mara. Huwag mo nang isipin yon, Rosenda. Ang sagot ko habang hinahaplos ang maliit na kamay ng sanggol. Ang mahalaga ay malaya na kayo, at ang batang ito palakihin mo siyang may takot sa Diyos, at higit sa lahat may respeto sa katotohanan. Pinanood ko silang maglakad palayo, patungo sa isang bagong simula, na itinayo namin para sa mga katulad nila. Isang matamis na kilig ng katarungan ang gumapang sa aking dibdib. Hindi ito ang kilig mula sa isang lalaki, kundi ang kilig na nagmumula sa pagkaalam na nakagawa ako ng mabuti gamit ang aking talino at prinsipyo. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga Alcazar mula sa mga balita kahapon. Si Rogelio ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Ang kanyang mukha ay tumanda na ng 10 taon dahil sa hirap sa loob ng kulungan. Si Mara ay patuloy sa kanyang rehabilitasyon, pilit na kinakalimutan ang mga ambisyong lumamon sa kanyang katinuan. At si Doña Escolastica, ang dating reyna ng mga matrona, ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment sa probinsya. Binubuhay ng maliit na pensyon
at ng mga alaala ng yaman na kailanman ay hindi nababalik. Pinatawad ko na ba sila? Napatingin ako sa asul na langit habang naglalakad patungo sa aking sasakyan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noong una. Pinatawad ko ang pagkakataong hinayaan kong abusuhin ang aking kabaitan. Ngunit ang katarungan ay kailanman ay hindi dapat ikompromiso. Sila ay nasa lugar na nararapat para sa kanila at ako ay narito sa lugar na pinaghirapan ko. Ang buhay ay tila isang malaking audit. Minsan kailangang dumaan sa matinding pagkalugi para lamang ma-realize kung ano ang tunay na halaga ng mga assets na mayroon ka ang iyong sarili, ang iyong dangal at ang iyong kalayaan. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ang makina. Ang ungol nito ay tila isang pangako ng marami pang tagumpay na darating. Habang dahan-dahan kong nililisan ang parking lot, naramdaman ko ang marahang paghampas ng hangin sa aking buhok mula sa nakabukas na bintana. Hindi ko na kailangan ng tagapagligtas. Hindi ko na kailangan ng isang Rogelio para makaramdam ng pagiging buo. Ako ang sarili kong bayani. Ako ang sarili kong batas. Ang huling kabanata ng aking nakaraan ay sarado na. At sa bawat pagpihit ng gulong sa kalsada, isinusulat ko ang isang bagong kwento. Isang kwentong puno ng pag-asa, lakas, at walang katapusang tagumpay. Ready na ako, ang bulong ko sa aking sarili, habang nakangiti sa refleksyon ng aking mga mata sa salamin. Wala nang ulan, tanging ang maliwanag at malayang bukas.